Kung seguridad natin ay nakabase lang sa mundo, madali tayong masishake. Pero ngayong araw na ito, ginugunita natin ang Resurrection Sunday na may isang truth na hindi nagbabago. Ano yon? Nabuhay si Jesus. At dahil buhay si Jesus, pwede tayong maging sigurado kahit magulo ang mundo. Amen po ba? Hindi siya nagkakilala ng kaibigan. Hindi siya nagkakilala ng bato. Sa bawat pagsunod, may breakthrough na kasunod. Hindi agad-agad, hindi madali, pero sigurado. What you see is not final. Dahil ang Diyos na nagpagulong ng bato noon ay patuloy pa rin kumikilos ngayon. That what you feel is not reliable. Dahil ang security natin ay hindi nakabasa sa emotions, kundi sa buhay na Kristo. Yung sinasabi mong wala ng pag-asa, ngayon ay bubuhay ng Diyos. Buhay si Jesus. At ang kuwento mo ay hindi pa tapos. Because the tomb is still empty, Jesus is still alive, and your story is not over. Jesus is alive! Jesus is alive! Jesus is alive! Jesus is alive. Jesus is alive! Resurrection Sunday! Ginagawa ang Diyos. Ang Diyos, tandaan natin, ang may final say. Hindi ang diagnosis, hindi ang sitwasyon mo ngayon, at lalong hindi ang nakaraan. Tanging ang Diyos ang muling magsasalita sa buhay mo. Hindi pa tapos ang kwento mo. Happy Sunday everyone. Tatayo po tayong lahat. Amen. Lahat tayo dito magpupuri sa ating buhay na Panginoon. Amen. Come on everybody. Let's clap our hands for Jesus and let's praise Him. Come on. Thank you, God. Hallelujah, Lord. Thank you for extending our life, Panginoon. We praise your name, Jesus. We adore you, Lord. Come on. Hallelujah. Lord, we are ready for more of your
your presence this morning. Amen. Sino dito nag-expect ka pa for more of His presence? Amen. Come on, let's sing this song to God. From every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. One more time, sing. Every child will see your glory. Thank you, Lord. Every nation bows before you. All our treasure turns to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, ah. Come on, one more time, church, we sing. Every tribe, we sing. Every tribe will see your glory. Yes, Jesus. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Come on. One more time, say it. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey oh, hey oh, hey oh, ah. We sing, hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Come on, who among you here believe that there is no one like our God? Amen, come on. There is no one like our God. No one. There is no one like our God.
dakila, O Diyos. Ikaw ay buhay. Awitin natin to sa Kanya. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Saba, wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Pwede mo natin isagaw ang pangalan ng Panginoong Jesus. Shout sa name. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Siya pa rin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila at sinasamba. Hallelujah. Amen. Sige po, sino dito excited nang batiin yung katabi niya ngayong umaga na to? Let's greet one another as we start our Live 60. Batiin po natin ang bawat isa. Isang mapagpalang linggo, Light Family! Amen! I believe naranasan ng bawat isang kabutihan ng Lord. Kaya naman, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, God is faithful. Amen. God is truly faithful. Makakaupo na po ang lahat. Light Family, today marks the culmination of our series na Secured. At habang binabalikan natin ang mga nakaraang linggo, makikita natin kung paano kumilos ang Diyos sa iba't ibang paraan sa buhay natin. May mga breakthrough, lessons, at may mga moments na tahimik lang, but through it all, God has remained constant. At doon natin mas naintindihan, secured tayo, hindi dahil sa sitwasyon, kundi dahil hawak tayo ng Diyos. And today, hindi lang ito celebration ng natapos ang series, kundi celebration din ng mga bagong ginagawa ni Lord, hindi lang sa atin, kundi sa bawat taong nandito ngayon. Kaya naman gusto rin nating i-recognize ang mga taong espesyal na kasama natin ngayon. So if this is your first time celebrating with us, or kung ito ay unang beses mo lang dito sa ating simbahan, iniimbitahan ko po kayo na tumayo. Ayan, sige po, wag po tayo mahiya. Ayan, Light Family, let's give our warmest welcome. Ayan, welcome home po sa inyo. Ayan, we truly grateful na nakasama po namin kayo, and I believe na may ginagawa po si Lord sa buhay ninyo. So after this celebration po, may kakausap lamang po sa inyo from our Light Connective, and we also prepare a simple gift para po sa inyo. Ayan, palakpakan po ulit natin siya. Amen. Sige po, makakaupo na po ikaw. Ngayon naman, let's appreciate our returning friend. Ayan, kung pangalawang beses mo naman dito sa ating simbahan, ay pwede ko po bang i-request na itaas naman ninyo ang inyong kamay?
Sige, wag po tayo maiya. Ayan, palakpakan po natin si Sir. Ayan, welcome back po at nakakatuwa na makita po muli kayo. So this is just the beginning of what He wants to do in your life. Ayan, may munting token din po para sa inyo, para sa muling pagbabalik ninyo. Ayan, sa ating mga bagong kaibigan, welcome home. At sa ating mga returning friends, welcome back po. Ayan, palakpakan naman po natin si Lord sa buhay ng ating mga new friends and returning friends. Ayan, ngayon naman, let's take a look of what's happening in our Light family. Una na nga po dyan ang ating lifestyle class. Ayan, nagsimula na po ang ating one-on-one sessions at tuloy-tuloy po ang lessons until May 14. Siyempre, meron din po tayong lifestyle graduation. Mark your calendars. This will be on May 15, 2026, Friday, 7 p.m. here at Light Main Hall. So this will be a night of testimonies, breakthroughs, and celebration of God's faithfulness. Ayan, palakpakan naman natin si Lord. Amen. And syempre, Light family, habang nagtatapos ang isang season, may bagong opportunity for growth because School of Discipleship 2026 is finally here. Ayan, if you want to grow deeper in your faith and walk with God, this is your next step. For SOD application and interview, this will be on May 5 to 22, Tuesday to Fridays, and for SOD enrollment, May 23, 2 p.m. to 5 p.m. And for our SOD orientation, May 23, 6 p.m. So don't miss this chance to be trained and equipped. And lastly naman, para sa ating mga kabataan, ayan, pwede po bang pumalakpak yung mga kabataan dito? Amen. Because Light Church Youth and Campus presents Unplugged Chronologically Online Workshop. So this event is open to all our youth leaders and youth members who wants to be educated and informed on how the online world works and affects our generation. So youth, do not miss this very informative workshop. So save the date on May 16, 2026, Saturday, 3 to 6 p.m. at Light Church Hall with a registration fee of 150 pesos. But here's the good news. For the first 50 registered participants, we will give you a discount so you can register for only 100 pesos. So hurry and save your slots as soon as possible. So for more details and questions about our upcoming events, you can approach your mentor or your network leader. And that's all for our Light News. And Light family, as we end today, dalhin natin ito sa puso natin. Ang buhay natin ay hindi nakasalalay sa sitwasyon, kundi sa Diyos na hindi nagbabago. Kahit mag-iba ang paligid, kahit may uncertainties this coming week, isang katotohanan ang mananatili, secured ka kay Lord. Hindi ka mawawala sa kanyang plano, hindi kanya nakakalimutan, at hindi kanya bibitawan. So walk into your week with confidence and peace, hindi dahil kontrolado mo ang lahat, kundi dahil hawak ka ng Diyos. Let this be your reminder every day. You are safe, you are steady, and you are secured in Him. Have a blessed Sunday celebration, Light family. Blessed Sunday po sa ating lahat. And dito naman po ako ulit sa harapan nyo. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Lahat po ba tayo ay blessed na blessed ngayon, umaga na to? Amen. At dahil blessed yung katabi mo, handa na siyang magbigay kay Lord. Amen. Let me introduce myself po. Ako po si Tin Fortuna, isang young adult, a mentor at part po ng worship team. Alam ko po, some of you here, dumating na kayo sa time na nag-worry kayo or kinabahan maybe because of financial struggles or health issues. Amen. So I want to start this by sharing my testimony po in which I have the same experience with most of you here. Ayan, so last year, 2025 po, isa po sa mga New Year's goal ko ay ang mapagawa yung kusina ng bahay namin kasi hindi pa po ito maayos. And I'm a virtual assistant and a freelancer po, by the way. And masasabi ko po na yung ganitong trabaho is not that stable minsan. And pagpasok po kasi ng taon last year is I lost my long-time client. So dahil po dito, nagamit ko yung savings ko for having no work for almost 6 months to sustain me and my family and of course to pay for all of our bills since I'm the breadwinner of my family po. So dumating din po talaga sa time na bilang tao ay kinabahan na ako kasi nakikita ko
unti-unti po paubos na po yung pera ko sa bank and my monthly dues and bills are not stopping. Sino po dito nakaka-relate? Yung tipong nawalan ka na ng income pero hindi nawawala yung mga bills mo monthly, andyan pa rin palagi si Judith. Amen? Ayan, so the Lord, ang ganda po kasi napakabuti po ng Panginoon kasi the time that I needed a job, dahil po wala na po talaga akong pero ay ibinigay niya rin po agad. Amen? The Lord provided a job for me just in time when I needed the most. That is why last year din po, natupad ko rin po yung goal ko na mapagawa ko yung kusina po ng bahay namin. Praise God. Also, I was able to travel din po locally dahil tayo po ay mahilig din po tayong mag-travel. Also, I just wanted to share as well, mid last year din po, 2025, when I had health issues dahil po may nakapa po akong bukol sa left breast ko. Natakot po ako at first dahil ang naisip ko agad ay breast cancer. Kaya po nagpa-check up po ako, dumaan po ako sa mga lab test, nagtanong sa maraming mga doctors, and nagpa-second opinion. And praise God, ayan. Kasi all of the doctors naman po at all lab test results ay benign naman po iyon. And actually, sobrang roller coaster po ng 2025 ko dahil din sa health issues ko. Kaya po dumarating na rin po sa point na bigla akong tumaba dahil sa mga gamot ko pong ininom. Ito na po talaga ako. Dahil at first po, pinili ko po yung non-surgical last year, but it turns out that it doesn't work out for me. Kaya po later on, I chose biopsy at pinatanggol po yung nakitang bukol po sa akin as my doctor suggested as well. So, nag-ask po ako actually nun sa mga hospital dito sa Olongapo and I would need 20,000 to 34,000 just for a biopsy pa lang po. Wala pa po yung surgery doon. Pero God is good. Alam niyo po ba? Kasi nakahanap po ako ng hospital na hindi ko kailangang magbayad ng kahit ano. Libre po ang biopsy. Sige po, palakpakan niyo po si Lord. Libre din po ang surgery. So in short, wala po akong binayaran na kahit ano sa pang-hospital ko po noon dahil na-cover din po ng PhilHealth ko. And nabanggit ko rin po kanina na mahilig po akong mag-travel. Amen? And grabe po yung favor sa akin ng Panginoon kasi this year lang, 2026 po, ng February, I had my first international travel with my sisters in Christ in Hong Kong and Macau po. Ayan. And last month din po, tinry ko rin pong mag-business at magbenta ng chili oil at siomai. Ayan. Imagine, 1,000 pesos lang po ang puhunan ko nito pero ginawang 10,000 pesos ng Panginoon. Kasabay na nagka-work na rin po ako last month. So nakita ko po ng Panginoon na God provided for me just in the time when I need it for the second time and maraming beses. Hindi po nag-fail ang Panginoon. So masasabi ko pong God can give you the things beyond your wildest dreams. Ganito rin po yung sinabi ni Paul in Ephesians chapter 3 verse 20. Sabi niyo po doon, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Sinulat po ni Paul ang letter na to sa Ephesian Church para palakasin yung faith nila, to unite the Jews and Gentile believers into one body in Christ, and to encourage believers na mamuhay as a new creation in Christ dahil nasa gitna sila ng isang pagan culture. And so, kinlose po ni Paul ang prayer na to with a verse na binasa po natin kanina. So si Paul, he believed na ang Diyos ay kayang makagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. I wanna tell you, our God doesn't just do the bare minimum. He goes way beyond. Ang Diyos natin na sinasamba is not barely enough. He is the God of more than enough. Amen. Kaya ni Lord na higitan ang mga bagay na sa ngayon iniisip mo na sobrang hirap, parang hindi kaya or feeling mo imposible ng solusyonan, maabot or makuha. So isipin mo lahat ng prayers mo, God can exit that. Di lang niya sinasagot, kaya niya pa ang lampasan yung mga ine-expect mo. At kahit yung mga bagay na never mo naisip na mararanasan mo or makakamit mo. God can give greater than that. So church, this morning as we give today, let us give in faith and obedience. Hindi nakatingin sa kung anong meron tayo, kundi sa Diyos na pinagtitiwalaan natin. Hindi tayo nagbibigay sa isang limited na Diyos, but we give to a God who is more than enough. Kaya let's give with faith, with confidence, knowing na God is able. Amen? We will pray po as we give sa ating Panginoon. Lord,
We thank you for the opportunity that you have given to us, Panginoon, sa mga kapatid ko na to, sa'yo. Salamat sa mga blessings na ipinagkaloob mo sa amin. Mga prayer, Lord, na maybe hindi pa namin nare-receive. Pero Lord, yung mapakinggan mo pa lang kami is an answered prayer already. Lord, we pray na ikaw, Panginoon, ang mag-bless sa mga taong magbabalik ngayon and sa mga hindi po makakapagbalik. I pray that you give them an opportunity sa susunod, Panginoon. Lord, ikaw ang tinataas namin at naniniwala kami sa pagbibigay namin ito. Naniniwala kami na meron kaming Diyos na kayang lahat, kayang gawin ang lahat-lahat para sa amin. We love you, God, and we thank you. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So let us give po. May mga ushers po tayo sa paligid kung saan pwede po nating ibigay ang ating mga tithes and offerings. So to those who wanted to give din po sa online, you can give via bank transfer or e-wallet na naka-flash po sa ating screen. So patuloy po tayo mag-expect kay Lord. Good morning po sa ating lahat. Tatayo po tayo as we continue to worship God. Hallelujah. Come on, sa mga oras po na ito, come on, just worship God. Maybe some of us here, maraming pinagdadaanan. Maybe you are filled with so much fear. Maybe you feel restless. Maybe you've been afraid, na anxiety ka. But God reminded us that let your faith be bigger than your fear. Come on, when fear comes, worship Him. When anxiety comes, come on, just worship Him. Come on, you will raise up your hands for Him. God, we need you. God, I am tired, Lord. God, I am restless. God, I am afraid. Come on, lapit ka sa Panginoon. Come on, humble your heart to Him and just say, Lord, God, I need you. I need your presence. Lord, kailangan kita, Panginoon. God, you are my rest. You are my peace. You are our Jehovah Shalom. Come on, remember that He is our Jehovah, Jehovah Shalom. Yes, God, oh, we welcome you. Oh, we welcome you. Oh, let there be peace, oh Lord. Let there be peace, oh God. Oh, we're gonna worship you. You are our peace. You are our life, oh Lord. I will worship you, Jesus. I will worship you, Jesus. You will stay true. Even when the lies come, your word remains true. Even when my thoughts don't line up, I will stand tall on each promise you made. Let the rest fade away. There's a peace far beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. The anxiety
is a promise you give. You will stay true, even in the chaos. Your word remains true, even when my mind wreaks havoc. I will be still. No, 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 my Jehovah Shalom, there's a peace far beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. For anxiety fades to remember His peace is a promise you keep. Peace is a promise you keep. Oh, keep your promise, Lord. Let's worship you, worship you. When you're gonna declare to restless soul. Peace when my toes wage war. Peace to the anxious heart. That's who you are. That's who you are. You are peace when my fear takes hold. Peace when I feel it close. Peace when I lose control. But that's who you are. That's who you are. Come on, you gotta declare, God, you are our peace. So, peace when my toes wage war. Peace to the anxious heart. But that's who you are. That's who you are. You are peace when I fear takes hold. Peace when I'm feeling close. Peace when I lose control. But that's who you are. That's who you are. I found peace far beyond all understanding. Let it flow when my mind's on the stage. Come on, you're gonna declare. All anxiety bows in the presence of Jesus, the keeper of peace. And peace is a promise He keeps. Jesus, the keeper of peace. And peace is a promise He keeps. Yes, God. Come on, let's continue in the atmosphere of worship. Come on, let's welcome the presence of God here in this place. Lord, we welcome you. God, you are our life, Panginoon. God, we are desperate to feel your presence. All of my life, I search for you, Lord. You called me to your side with all of my heart. I'm desperate for more. Your presence is my life, the cry of my heart.
Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your courts is everything I need. Come on, God. Lord, we love your presence. Your presence. Jesus, I love your presence. I can hear you go. I run into your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. Father, you are my heart's desire. Come on, desire the presence of God. Lord, we are all over to worship you. I will dance to the dance of heaven. Oh, my heart being drawn by you. Oh, Father, you are my desire. I will worship you. I will dance of heaven. Oh, my heart being drawn by you. Oh, God, I love your presence. Your presence, Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your courts is everything I need. I love your presence. I love your presence. I can hear you go. I run into your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. It's Jesus. Oh God, we love your presence. We love to worship you. God, it feels so good, Panginoon, to worship you, Lord. God, your presence sustain us, Panginoon. Lord, we find rest in your presence, God. Lord, we adore your name, God. We thank you, Panginoon, for this opportunity, God, to worship you. God, we are grateful, God. You are our peace. You are our Jehovah Shalom. That's why, Lord, we thank you. We thank you. Come on, thank God here in this place. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, sa presensya mo, oh God. Lord, pinupuri namin ang ngalan mo, oh God. Lord, all to you, God, are the highest praises, honor, and glory. And in Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen. Ayan po, malakas sa palakpakan po para sa ating To deliver Panginoon. the word of God, let's welcome Pastora Laarni Arcega. Amen. Sige po, the best na palakpak po ulit sa Panginoon. Amen. Bago po tayo umupo, pwede bang sabihin muna sa katabi mo, God is good all the time. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. Happy Sunday po sa ating lahat. Pwede bang pakingitian ang katabi mo? Happy ba siya ngayon? Happy ba siya ngayon, ngayong Sunday? Amen. Okay, so hello po sa ating lahat po dito, nakasama ko po on-site. At syempre, happy Sunday po sa mga kasama rin naman natin online. Okay, so excited po ba kayo sa gagawin ng Lord ngayong araw na to? Amen. Again, sabi mo sa katabi mo, excited na ako. Amen. So bago po tayo mag-proceed sa ating last topic for this month, meron po akong tanong sa ating lahat. Okay? So the question is this: dumating na ba sa point ng buhay mo na hindi mo na alam ang gagawin dahil sa ang lahat ay wala ng katiyakan o kasiguruhan? Tama ba?
Lahat po ata tayo, dumaan po tayo sa ganyan. Kaya sabi mo sa katabi mo, same here. Amen. So alam niyo po ba, according to research, kapag daw ito ang nararanasan natin, ito po ang ilan sa mga common responses nating mga tao. Check po natin yung mga sarili natin kung yan yung nagiging response po natin. Una po, baka may ilan sa atin ay nasa panic mode. Okay, ito daw yung mga, kapag daw hindi na raw nila alam yung gagawin sa buhay, yung iba natataranta, okay? Yung iba nag-overthink na, or yung iba naman di na makausap ng maayos, ay nagpapanik na siya. Pangalawa, ito naman yung mga control mode. Okay, pag sinabing control mode, ang gagawin po nila, talagang pipilitin pa rin nilang kontrolin lahat, kahit na nakakapagod or kahit na may merong pa rin katotohanan na hindi talaga nila kayang kontrolin ang lahat. And number 3, meron din naman pong tinatawag na escape mode. Baka may kakilala po kayong ganun or aminado tayo na ganito po tayo na kapag hindi mo na alam yung gagawin sa lahat, talagang tatakasan mo na yan sa pamagitan ng magbe-binge watch ka na lang sa Netflix, ganyan. Maglalaro ka, maggi-games. Yung iba naman, pag may pera, magsha-shopping. Wow, sana all, di ba? So yung iba naman talaga magbababad na lang sa social media para matakasan itong pinagdadaanan niya. Number 4, meron naman pong isolate mode. Okay? So ito raw yung mga hindi mo makausap kasi nga missing in action na. Okay? Alam mo na, hindi mo na siya makontak. Lagi na lang siyang naka-DND. Ganon. Ano po yung DND? Ayun, do not disturb. Nakaganon talagang matagal na panahon, ganyan. Isolate, ina-isolate niya yung sarili niya. And lastly, ito naman yung mga tao na kapag hindi na raw nila alam yung gagawin sa buhay, sila raw ay nasa complaint mode. Ayan, mareklamo daw sila. Okay, o kaya sila daw yung mga naninisi na ng ibang tao. Kapag di na nila alam yung gagawin sa buhay, ikaw kasi ikaw to kasalanan mo to, ganyan. Or worse, ang sisisihin na ay si Lord. Na bandang huli si Lord pa ang may kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, parang pamilyar. Mag-live survey po tayo ngayon na wala pong condemnation na para lang malaman ko yung mga kausap ko. Sino po rito aminado ka na kapag may mga pinagdadaanan tayo na wala na talagang kasiguruhan, walang katiyakan, nasa panic mode ka, taas po ang kamay. Ayan, may ilan. Okay. Next, about nasa control mode. Ay, wala masyado. Okay. Number 3, sino pong mga nasa escape mode? Ayan, yung medyo na dinadaan mo sa panonood, sa pagkain, sa pag-shopping. Wala tayong budget, kaya hindi matakasan. Okay? Isolate mode, meron ba? Ayan, may mga ilan. And lastly, ito, complaint mode. Ayan, may mga ilan. Kayo talaga, sabi ko, magtaas ng kamay. Yan. Ganyan na lang po tayo. Nahihiya pa yung katabi mo baka kasi asar-asarin siya. Okay, so to be honest po, alam niyo po, mahirap nga naman kapag dumating po tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin na hindi ka na sigurado sa lahat. Tama, walang katiyakan, o kaya ang lahat nasa alanganin na. Kaya nga po kung dumaan ka na sa gantong pagkakataon ng buhay, or ito yung present na pinagdadaanan mo ngayon, sabihin mo sa katabi mo, buti na lang nandito ka today. Amen. Kaya nga po sa series natin na secured, naranasan natin na maging secured when everything is shaking. Naranasan din po natin na maging secured when everything is insufficient. And today, let's talk about secured when everything is uncertain. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So dahil po dyan, pwede po ba tayong tumayo at babasahin natin ang ating key verse ngayong araw sa John chapter 14 verse 27. Mahaba po to, baka mangalay kayo. Okay, sabay-sabay nating basahin. Ready? Go. Sa Pinoy version ng sabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ko ang binibigay ko sa inyo. Hindi to gaya ng binibigay ng mundo. So huwag kayong matakot o mag-worry. Amen. So let's close our eyes and let's pray. Lord, sa mga oras po na ito, we are emptying ourselves. Baka may iba po sa amin, familiar na sa passage na to, na devotion na, napakinggan na. Pero God, alam ko po na may bago kayong ituturo sa amin. May bago kaming babaunin sa iyong salita. Kasi naniniwala kami, Panginoon, perhaps some of us, bago umakyat dito sa simbahan, may mga kanya-kanya mga pinagdadaanan, may mga kanya-kanyang alalahanin. Pero God, naniniwala ako that through your word,
magiging sapat ito for us to be transformed, for us to be renewed, at mas lalong tumindi ang pananampalataya namin sa inyo. God, we are humbling ourselves sa mga oras po na ito. I rebuke any plans of the enemy. Hindi po kami magpapadala sa anumang destruction, sa anumang gawa ng kaaway. God, talagang uupuan namin ito kasi alam po namin that you will speak to us personally sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Holy Spirit, have your way. Kayo po ang makita, kayo pong maitaas at gamitin nyo lamang po ko as your mouthpiece. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. Okay, so today po, let us learn from the very words of Jesus sa kanyang mga disciples na nagsilbing farewell yet promising statement sa kanila. So paano po ba nauwi ang ganto sa lahat? Or paano ba nauwi sa ganto ang lahat? Prior to this chapter po, sa John chapter 13, talagang enjoy yung mga disciples sa pakikipag-fellowship kay Jesus. Okay, sila po kasi ay nasa upper room nung time na yon. Tapos, talagang manghang-mangha sila sa mga ginagawa ni Jesus. Kasi nga, sa chapter na yan, dyan po naghuga si Jesus ng mga paapo nila. Okay, imagine niyo na lang nung time na yun, wala pang mga pedicure, di ba? Talagang ang gaganda siguro ng mga paa nila nung time na yun. Tapos sinugasan ni Jesus. And then may bagong command si Jesus sa kanila, and that is to love one another. So since ito rin po ang Last Supper, alam na rin po ni Jesus na ito yung final moments nila together. And so, in-announce na ni Jesus na He is about to leave them. So He is leaving them kasi babalik na po siya sa Ama kasi after po ng Last Supper, haharap na si Jesus sa betrayal, sa arrest, sa crucifixion, sa burial. So haharap na si Jesus sa kamatayan. Kaya after po ng kanyang resurrection din and ng kanyang ascension, alam ni Jesus na haharap pa yung mga disciples niya sa mahabang periods ng hard work, ng oppositions, persecutions dahil sa faith nila sa Kanya. So Jesus knows na yung mga disciples niyang ito talagang magiging fearful, magiging anxious. That is why He gave them these words of comfort. So John 14:27 na ang sabi niya sa kanila, again, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So same goes with us, mga kapatid. Alam niyo po, sa mga panahong uncertain o walang kasiguruhan ang lahat, these very words of Jesus ang magsisilbing comfort sa atin. Kaya sabi mo sa katabi mo, peace. Alam niyo po, prayer ko po, bago po sana tayo nagsama-sama sa church, yung katabi po ninyo ay kabati ninyo. Di ba kasi medyo mahaba-habang pag-uusapan natin about peace, tapos magpipis tayo, tapos medyo sarcastic ka sa katabi, peace. Di ba? So, sabi mo sa katabi mo, bati tayo, ha? Amen. Baka may iba sa atin bago po umakyat ng church, talaga may sermonan pang naganap, may mga awayan pa, di ba? May mga muntik nang di matuloy sa church dahil may mga pagtatalo pa. Ano, magsisimba ka pa o hindi? Mga ganun, nakapustura na, tapos biglang magtatalo pa. Sabi mo sa katabi mo, bati tayo, be. Amen. Sabi mo rin sa kanya, peace be with you. Amen. So, if you would notice po, no, in this passage, may dalawang klase ng peace tayong madidiscover. Kaya pag-usapan po natin ngayon, two kinds of peace. Which one is holding you when everything is uncertain? Okay? Number one, pag-usapan po natin, fake peace. What the world gives. Sabihin nga po natin, fake peace. Ayan, baka medyo mabulol po tayo, baka masabi natin, fake peace. Okay? Fake peace. Ulitin natin, fake peace. Okay, so sabi po sa verse 27b, I do not give to you as the world gives. Kung titingnan po natin sa ibang translation ng sabi ni Jesus sa CEV, it isn't like the peace this world can give. Sabi naman sa NLT, and the peace I give is a gift the world cannot give. So ang world po, from the Greek word ay cosmos, harmonious arrangement po or order of the universe and the world. So, also it talks about men or human race na about din sa mga worldly affairs or ungodly multitudes, mga sangkatauhan na hindi nananampalataya sa Diyos. So the question is, paano ko po nasabing fake peace ang ino-offer ng mundo? So biblically speaking po, our world is corrupted.
Okay, sa 1 John 2:16 to 17, ang sabi, for everything in the world, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life comes not from the Father, but from the world. And sabi pa doon, the world and its desires pass away. So ibig pong sabihin, ang buong sistema ng mundo, since corrupted, ay mga lilipas din. And then ang sabi rin sa Romans 8:20 to 21a, ang sabi, for the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay. So sirang-sira na nga po ang mundo at ang mga sangkatauhan dahil sa kasalanan. That is why, paanong ang mundo ay makakapagbigay ng peace kung ito mismo ay magulo at pabulok na. Amen? So ito pa pong matindi. Paano nga naman makakapag-offer ang mundo ng peace kung in the first place, ang mundo ay enemy ng Diyos? James 4:4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. So paano po uobra yung peace ng mundo kung bulok naman ang pinagkukunan nito? That is why po, that is why the kind of peace that the world offers ay fake. Sabi mo sa katabi mo, peke. Ayaw na ayaw pa naman ng katabi mo ng peke. Bigyan mo yan ng pekeng pera, naku, sasabunutan ka niyan. Di ba? That is why, para po mas maintindihan natin, alamin natin kung ano yung klase ng peace na binibigay ng mundo. So what does the world offer for peace? The world offers peace through possessions. So ito po yung mindset ng mundo na kapag meron ako nito, may peace na ako. Minsan ba nasabi mo na rin yan? Di ba kaya po maraming mga tao, yung mga ginugusto nila or ginugol nila ay mga gadgets, di ba? May iba sa atin ang gusto talaga, kaya na lang siya nabubuhay para sa iPhone 17, di ba? iPhone 18 hanggang 100, abot pa yan sa 100 eh. Di ba? O kaya sa bahay at lupa, di ba? Achievements or material things, tsaka pera. Sabi mo sa katabi mo, pera raw. Nagising na siya. Okay, kaya lang, again, gaya ng sinasabi sa 1 John 2:17, it will pass away. Okay, next naman po, the world offers peace through people. Kaya po, alam nyo, marami pong mga naglulong for relationships. Di ba? Or marami ang hinahanap ang peace sa mga tao. Kaya po may mga iba gustong magka-jowa. Tapos po kami naman gusto magka-jowa. Di ba, may mga iba gusto magka-jowa, yung iba gusto magka-asawa, magka-pamilya, di ba? Kaya po yung iba gusto laging in sa cough nila. Alam niyo po yung cough? Circle of friends. Yun na yun, cough. May nakausap ako na kabataan na, alam mo ba yung cough namin? Anong cough? May ubo ka ba? Cough ka ng cough. Di ko maintindihan yung pala yun na yung mga language ng mga Gen Z. Kasi na-cough ko siya. Anong cough? Ano ba gusto mo, tissue? Ganon. Circle of friends yun. Okay, yung iba naman, gusto nilang maging in sa colleagues nila, sa mga followers nila, sa mga fans. So feeling nila, through a person, magkaka-peace na sila. Kaya may ilan ang mindset, kapag kasama ko siya, may peace na ako. Pamilyar ba yan? Lalo na sa mga mentors po rito. Nay, tay, kapag kasama ko siya, may peace ako. Di ba? Peace. Halika, pisilin ko yung pisngi mo. Di ba? Yung mga ganyan. Kaya po, yung iba, di ba, maging jowa ko lang siya, mapang-asawa ko lang siya, may peace na ako. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yun. Nadamay pa ako sa topic dahil sa'yo. Di ba? O may iba, alam niyo po, nakakalungkot, may mga iba nga kasi, nung nag-asawa, nung nagkarelasyon, ni peace of mind, wala. Diba? Tama po ba sa mga meron na po rito? Joke lang po, kasi baka mamaya sabihin ng katabi mo, parang tinitira siya ngayon. Okay, so, ang tao po, tandaan natin, nagbabago. Diba? Ngayon mahal ka, bukas hindi na. Ang tao po nagbabago, ngayon proud sila, pero bukas disappointed na. Diba? Ngayon kaibigan ka, bukas kaaway ka na. Ngayon katawagan mo, tapos bukas block ka na. Bakit di ko na ito makontak? Friend mo pa ba si ano? Oo, wala, naka-block ka na, be. Diba? So ano
on a serious note, ang tao po ay limitado, may kahinaan, at dahil sa kasalanan, hindi nito kayang magbigay ng peace. Kayo pa nga lang ng katabi mo, di ba? Madalang magkaroon ng peace sa isa't isa. Tuwing Sunday lang sila bati kasi church day. Di ba? Jeremiah 17:5, ang sabi, cursed is the one who trusts in man. Kaya nga po may mga iba, yung mundo nag-o-offer po sila ng peace through people. And next, through pleasures. May iba naniniwalang they can have peace sa pamamagitan ng bisyo. Kaya po may mga iba nauuwi sa addiction, sa pagyoyosi, sa pagbibabe, sa alak, sa drugs, ganyan. Yung iba nauuwi sa pagsusugal, mapa-online man or on-site. Okay, on-site, di ba? On-site tsaka online, ganun naman nangyari sa sugalan ngayon eh. Okay, may iba naman nauuwi sa addiction, sa sex, okay, sa food, entertainment, bagay or lugar na relaxing. So ang sabi ng mundo, pag nakuha mo to, mawawala stress mo. May peace ka na. Kaya lang po malinaw sa Galatians 5:16-17, but I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit. Okay? And lastly po, the world offers peace through protection. Sabihin nga po natin, protection. So the world gives peace through insurances, ayan, through pensions, benefits, mga savings, stable jobs, mga secured na mga business, mga connections sa mga matataas na tao, ganyan. Kaya ang sabi ng mundo, kapag meron kang ganito, may peace ka na kasi protected ka anumang mangyari. Okay, kaya kasi po, pero tandaan po natin, no, ang mga ganito po kasi, limited lang din. May mga bangko na pwede magsara. May mga possibility na pwede tayong ma-scam. Ang insurance may limit kasi hindi naman po lahat covered. At lahat man yan, meron ka, magkakaroon pa rin yan ng hangganan. Amen po ba? Pero disclaim ko lang po, no, hindi ko naman po sinasabi na itigil nyo na yung pag-i-insurance. Itigil nyo na yung pag-save or pag-i-invest or ano pa man na, nililinaw ko lang, baka mamaya, hindi na mag-ipon yung katabi mo, okay? So, baka sabihin ng katabi mo, peace po tayo ngayon, Pastora. Rest in peace ka sa akin mamaya dahil kung ano mga sinasabi mo ngayon. Rest in peace ka sa pamilya ko kasi ayaw mo mag-save ako. Hindi po yun ang sinasabi ko. Ang point ko lang is that this kind of fake peace na the world offers ay maaari pa rin magdulot sa atin ng emptiness, ng dissatisfaction, ng greed at ano pa mang kasalanan. Lalo na kung dito na lang umiikot ang buhay ng tao at never na kay Lord. Amen? Dahil po tanggapin mo man or hindi, ang katotohanan na to, ang kayang i-offer lang ng mundo ay temporary at never magiging eternal. Amen po ba? So lahat ng fake peace, pwedeng manakaw, pwedeng maluma, pwedeng maubos, masira at may hangganan. Kaya, ewan ko na lang kung pipiliin pa rin yan ng katabi mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag mag-settle sa fake peace, ha? Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So yun po yung una. Pangalawa, two kinds of peace. Which one is holding you when everything is uncertain? Number two is real peace. What Christ gives. Sabihin nga po natin, real peace. Doon lang po tayo sa real. Amen po ba? Sabi sa verse 27a, peace I leave with you. My peace I give you. So yung word po na peace dito ay from the Greek word eirene. Ibig po sabihin to join or bind together which has been separated. So this can be literal sa mga pictures na binabind, pinagsasama-samang muli na dating magkakahiwalay or divided. And so po ang peace ay opposite ng division or dissension or hindi pagkakasundo. So ang eirene, yan din po ay nagdudulot ng inner rest or well-being or harmony. So it talks about freedom from disturbance na mapa-outwardly man or inwardly ng mga wars or enemies. Plus, makinig po maigi, ito yung klase ng peace na originally tanging kay Christ lang makukuha. Sabi mo nga sa katabi mo, kay Christ lang be. Kaya nga sabi niya, my peace I give you. So hindi mo ito ma-add to cart. Meron ba rito na nasa cart mo na yung peace?
Wala, hindi mo yan ma-add to cart, hindi mo yan makikita sa kung saan-saan. Never mo yang mahihingi, never mo yang mabibili sa mundo, okay? So this is the real peace that comes only from Christ and only through Christ. Sabi mo sa katabi mo, kay Jesus Christ lang. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Thank you po. Okay, so why? Kasi po hindi sinabi ni Jesus dito na ang peace na iiwan niya sa disciples niya ay galing sa kung kanino or kung saan. Wala po sinabi rito si Jesus na yung peace ni Peter, bibigay ko sa inyo. Walang peace yan si Peter. Yung peace ni John, bibigay ko sa iyo. Yung peace ni ganito, hindi po. Peace ni Jesus. So hindi po sinabi ni Jesus na peace ng ibang tao. He confidently declared and owned that this peace is His. Okay? So for us to better understand po, kailangan nating maintindihan kung gaano nga ba karil ang peace na ito galing kay Jesus. Gusto niyo po ng assurance? Amen. Pag-usapan natin yung mga assurances of the real peace from Christ. Okay, kasi alam ko yung katabi mo talagang sigurista ba? Ay kailangan bago talaga ako ma-sure talaga na real peace yung kukunin ko, kailangan sigurado talaga ako dito sa mapapakinggan ko. So yung sa katabi mo, makinig ka maigi. So question number 1, baka tanong din to ng katabi mo, Pastora, walang-wala ba ang fake peace sa real peace? Okay, kanina po kako sa inyo, grabe yung corruption sa mundo. But good news is this, Jesus Christ overcame the world. And dahil sa Kanya, nakaranas tayo ng salvation and peace. Sabi po sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So lumalabas po mga kapatid na ang peace from Christ, assurance number 1, unconditional peace. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Okay, take note nawa yan ng katabi mo, no? Kasi importante ito. Now, question number 2, paano tayo magkakaroon yan? Sabi mo nga, Pastora, kaaway nga ng Diyos ang mundo eh. So paano nga ni, Pastora? Diba? Ang sagot po ay Romans chapter 5 verse 1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So dahil po kay Jesus Christ, we have been justified and reconciled with God. So magagawa na nating ma-enjoy ang peace with God dahil Jesus Christ bore the penalty of our sins sa cross. That is why po, para sa mga nananampalataya kay Jesus Christ, pwede po bang taas ang kamay ng mga nananampalataya kay Christ? Amen. Thank you po. Ayan, mayroon na silang confidence na lumapit sa Ama. Malayang-malaya ng sumamba, malayang-malaya ng tumawag sa Kanya. So lumalabas po na ang peace from Christ ay assurance number 2, ay reconciled peace. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Kaya lang hindi pa tapos magtanong yung katabi mo, question number 3, Pastora. Ano bang advantage ng real peace sa fake peace? Abay marami mga kapatid, okay? Pero ito pang pinakamalupit sa lahat. Ang peace po na ito, hindi yan nakadepende sa panlabas na sitwasyon. Pero nasa loob mismo ng tao. Kaya sabi mo sa katabi mo, saan ka pa? Parang di niya na alam kung nasan siya. Okay, Colossians 3:15, ang sabi, let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace and be thankful. So this means po, ang peace na binibigay ni Christ ay objective. Dahil hindi po ito nakabase sa environment, pero galing mismo sa person na si Jesus Christ. Why? Tandaan po natin mga kapatid, fake peace needs a reason. Tama ba? Na-guess niyo po ba? Kailangan may dahilan para magkaroon ako ng fake peace, magkaroon ako ng ganito. But in real peace, Jesus Christ is the reason. Palakpakan naman po natin ang Panginoong Yesus. Kaya po baka minsan nararanasan mo rin to. Alam mo yun, yung kahit na magulo yung paligid, or kahit na siguro nagkaroon ka ng sakit, or mga mahal sa buhay na may sakit, kahit na may bagyo, may crisis, may peace pa rin. Tama? Kaya lumalabas po na ang peace from Christ ay assurance number 3, internal peace. Palakpakan po uli natin ang Panginoon.
Alam niyo po kung pagdating sa fake peace, mararanasan mo lang after mo masolve ang problema. Ang real peace, nararamdaman at nararanasan mo na kahit nasa gitna ka pa ng problema. Tama? Kaya nga po tandaan ng fake peace, minsan mararanasan mo na lang yan kapag naka-LL ka na. Ano yung naka-LL? Nakaluwag-luwag, be. Di ba? Napaghuhulihan na po tayo. Di ba? Kapag nakaluwag-luwag na, doon palang magkakaroon ng fake peace. Pero sa real peace, pag yung real peace nasa iyo, kahit nasa id ka na. Di ba? Kahit na naghihingalo na yung account mo, kahit nahilong-hilo ka na sa mga gastusin, may peace pa rin. Amen po ba? Amen. Kaya lang baka may iba sa atin ang sabi, ay, pastora, yung fake peace kasi may protection eh. Nababantayan namin dun yung security sa finances. Nababantayan namin dun yung security sa finances, sa savings, ganyan, at sa marami pang iba. Kaya lang, question number 4, ano ang kayang gawin ng real peace sa amin? Philippians 4:7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So now, kung sa fake peace, ikaw ang bantay sarado sa accounts mo, ikaw ang bantay sarado sa treasures mo, well, ang real peace of Christ mismo, yun ang mag-guard sa puso at isip mo. Sa fake peace, ikaw yung bodyguard sa peace mo, pero sa real peace, si Jesus mismo ang mag-guard sa'yo. Kaya po lumalabas na ang peace from Christ ay assurance number 4, guarded peace. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Grabe no, ang dami. Ibig palang sabihin, regardless sa pinagdadaanan ng katabi mo ngayon, regardless sa uncertainty sa buhay, pwede pala nating maranasan ang real peace na ito. Ang sagot, totoong mararanasan natin ito. Why? In this uncertain world, we can find peace, the wonderful and satisfying peace from Jesus Christ. Amen? Sige po, palakpakan po uli natin ang Panginoong Jesus. You know what po? After ng comfort sa kanyang mga disciples about His real peace, nag-end ang statement ni Jesus sa command sa kanyang mga disciples sa John 14:27c, na do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So since ganito ka-solid at ganito ka-secured yung peace from Christ, when everything is uncertain, ano pala yung dapat na parang ano pa yung dapat nilang ikatakot? 'Di ba? So ang command sa kanila ay huwag katakutan ng oppositions, ang mga persecutions, or ano pa mang masakit at mahirap na pagdadaanan nila in the future. Kaya nga po, tayo naman bilang mga disciples sa panahon ngayon, paano ka mas mako-convince na huwag matakot? Now, mga kapatid, let me share you this mind-blowing na katotohanan. Sabi mo sa katabi mo, makinig maigi. Did you know, in the first place, plano na talaga ng Diyos na pagkalooban ng real peace ang tao? Paano ko po nasabi? Pansin nyo, sinabi na ni Isaiah sa isang prophecy na may darating na Prince of Peace. Isaiah chapter 9 verse 6, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And take note po, itong Isaiah ay sinulat around 700 to 740 BC. Nung time na yan, sinasakop pa lang ng Assyria ang Israel at wala pang pinapanganak na Panginoong Jesus. And then, fast forward po tayo ng konti. Pagdating sa Luke chapter 2, verse 14, ang sabi, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. Dahil yan yung time na may pinanganak ng Panginoong Jesus. So now, here's the exciting part. Alam niyo po ang pagitan ng book of Isaiah at Luke? According sa pag-aaral, ang pagitan po niyang dalawang book na yan ay 700 years. So after 700 plus years, ang prophecy ni Isaiah ay na-fulfill. So here comes Jesus Christ telling His disciples na He is about to give them peace. Umabot ng 700 years in the making, umabot ng 700 years of waiting, then it was like Jesus saying to them, andito ako.
peace ko mismo ang ibibigay ko sa inyo. Colossians 1:20. And through Him, to reconcile to Himself all things, whether things on earth or in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Ang real peace, naging possible, naging attainable dahil sa cross, dahil sa death and resurrection ni Jesus Christ. So now, here's the point. Kung yung kamatayan nga na kinakatakot ng tao, nagawang i-defeat ni Jesus Christ for us to have peace, ano pa yung dapat nating ikatakot? Kung sagot na ni Jesus, yung peace mo na never nananakaw, na never nawawala, never nalilimitahan, ano pa yung laban ng uncertainty natin sa buhay? Amen? Ano yung laban ng mga nangyayaring walang kasiguruhan sa sarili, walang kasiguruhan sa pamilya, walang kasiguruhan sa bansa, sa mundo, lalong-lalo na sa hinaharap kung in the first place, sagot na ni Jesus ang peace mo. That is why ngayon, ibabalik ko po uli sa inyo yung tanong sa dalawang klase ng peace. Which one is holding you when everything is uncertain? Real peace or fake peace? Kaya in times of uncertainty, mga kapatid, here's the challenge. Hold on to real peace, not fake peace. Alam niyo po yung kagandahan sa real peace? Tatanggapin mo na lang na through Christ, na in-offer niya sa atin na this is a gift na kailangang tanggapin, kaya libre. No need to wait for another 700 years. Kaya kapatid, biruin mo, 700 years or 700 plus years, pinaghandaan ni Lord ang real peace, tapos hanggang ngayon, tatanggihan mo pa rin. Biruin mo, 700 years yung pinagdaanan or yung pinaghandaan ni Lord, yung real peace, tapos ipagpapalit mo sa panandali ang sarap, dulot ng fake peace. Ang tindi ng paghahanda na ginawa ng Lord, matanggap mo lang yung real peace, tapos pagpapalit mo lang sa pagmamahal mo sa pera, ipagpapalit mo lang sa maling tao na hindi naman kalooban sa'yo ni Lord. Ipagpapalit mo sa kasalanan na nagbibigay ng sarap sa'yo. Mga kapatid, it's time na maging strong and bold enough tayo this time sa mga ino-offer ng mundo ng fake peace. Sabi mo sa katabi mo, matutong humindi. Matuto po tayo na ilaban ng relasyon natin kay Jesus Christ. Amen po ba? So when everything is uncertain, ang first resort, hindi tao, hindi pera, hindi bagay, hindi kasalanan. But when everything is uncertain, ang puntahan mo, presence ni Jesus. At nawa, sincere tayo sa pagsisik ng presence ng Lord. Why? Baka kanina habang nag-worship po tayo, nagsabi tayo, I love your presence. Sabi ni Lord, alam ko mga ginawa mo for the past days, tapos ngayon, ngangaw-ngaw ka, sabihin mo, I love your presence. Hindi po sa ganun si Lord, pero alam niyo yun, alam ni Lord kung ano yung nasa puso natin. Alam ng Lord kung ano yung mga tunay na sinisik natin. Ang puntahan mo, presence ni Jesus. Ang panghawakan mo, peace ni Jesus. Kaya matuto kang magtiwala, magpahinga sa presence ni Lord na sa halip na mag-overthink at matakot, pray and trust God. Matuto kang mag-surrender ng mga bagay na hindi mo kontrolado at hayaan mo na ang presence ng Diyos ang magdulot ng peace sa iyong puso. Nang sa ganun, mga kapatid, dumating man yung time na gumulo lalo yung relationships mo sa tao, sa pamilya, gumulo lalo yung sa finances, dumaan ka man sa matinding pain sa buhay, dumaan ka man sa kawalan, dumating man yung time na kahit future malabo, makakabangon ka. No matter what comes your way, kaya mong maging kalmado. Hindi dahil sa kaya mo yung lahat, kundi dahil you have the peace of Christ. Why? Hindi naman sila yung peace mo eh. Hindi naman yung pera, hindi naman yung bagay, hindi naman yung possessions mo, hindi naman tong mga tao, kundi si Jesus Christ. Kaya starting today, your peace is not things, not relationships, not your own situation, but your only peace is Jesus Christ. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po tayong lahat.
At sa pagtayo mo, can we all close our eyes sa mga oras na to? Habang ikay nakapikit ngayon, again, my question is this. Anong klaseng peace ngayon yung pinangahawakan mo sa panahon na uncertain ang lahat? Alam mo kapatid, I wanna tell you, kung sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng mga napakinggan mo about sa word ni Lord, ang pipiliin mo pa rin fake peace, well, pwedeng may konting saya, pwedeng may konting satisfaction, pero kapatid, walang-wala ang joy at satisfaction na mararamdaman mo sa real peace from Christ. Kaya kung sa mga oras na to, you are in pain, dahil sa mga uncertain na nangyayari sa buhay mo, nasasaktan ka sa nangyayari sa marriage mo, nasasaktan ka sa sitwasyon ng mga magulang mo, mga anak mo, sa pamilya, sa sarili, may mga nang pinagdadaanan ka, na nagwo-worry ka about sa future, sa ministry, sa health. Kung magsisettle ka sa fake peace, pwedeng mawala yung sakit, pero saglit lang. Why? Kasi ang pain, babalik at babalik ulit. Pero pag pinili mo ang real peace sa kabila ng pain, real peace sa kabila ng hirap, sa mga panahong hindi mo kinakaya yung lahat, si Jesus Christ mismo ang magdudulot ng peace sa'yo for you to experience comfort, for you to experience healing and restoration. Kaya sa mga oras na to, kapatid, kung ano ang sinabi ng Panginoong Yesus sa mga disciples niya na huwag kang matakot, huwag kang mag-worry, lapit ka sa presence ng Diyos ngayon. Come on. Sa paglapit mo sa presence ng Lord, ikaw mismo long for His presence. Alisin mo lahat ng mga kinakatakot, alisin mo lahat ng mga kinaka-worry mo. Dahil una sa lahat, you have the peace from Christ. So rest in His presence. Let go of those fake peace. Ang puntahan mo ngayon ay ang Diyos na tunay na security mo, na tunay na pundasyon mo. Kaya sa mga oras na to, kung meron po sa atin dito, this is your first time. At nais mo na magkaroon ng relasyon sa Panginoong Yesus. Nais mo na maranasan ang peace na ito. Pwede mo akong sabayan sa prayer na to. Sabihin mo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Pero ngayon, naniniwala ako na kayo ang Diyos na nagkatawang tao, pinako sa krus, namatay nilibing, nabuhay muli para sa aking kaligtasan. Kaya simula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah kapatid, tanggapin mo ang gift of salvation. Tanggapin mo yung pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Tanggapin mo ang peace from Christ ngayon. Kaya para sa ating lahat, pwede po ba tayong mag-rest sa presence ngayon ng Lord? Come on. Come on, let go of those fake peace. Lapit ka ngayon kay Lord. Ang puntahan mo ngayon ay ang Diyos. Na tunay na security mo. Come on, lapit ka ngayon sa presence ng Lord. Hallelujah. Your word remains true, even when my thoughts don't. Come to Him. Lapit ka ngayon kay Lord. At sa paglapit mo, let go of those worries. Let go of those fears. At hayaan mo na yung peace ng Diyos, yung peace ni Jesus, yung maranasan mo, yung matanggap mo sa mga oras na ito. Hallelujah. Receive the real peace na matagal mo nang hinahanap-hanap, kapatid. Hallelujah. Pwede bang itaas mo ngayon ang iyong mga kamay and worship the Lord? Receive the real peace of Christ. Hallelujah. You are peace to a restless soul.
tanggapin mo ang tunay na peace from Christ. This peace na kailanman hindi mo makikita sa mundo. Tanging makukuha mo lang, matatanggap mo lang mula kay Jesus Christ. Come on, receive it by faith. Yang peace na yan, panghawakan mo yan. Yang peace na yan, huwag mong pakawalan. Huwag mong ipagpalit sa fake peace. Huwag mong ipagpalit sa kasalanan. Huwag mong ipagpalit sa anumang ino-offer na lies ng mundo, na lies ng kaaway. Kasi may iba sa atin, mga kapatid, matagal na panahon. Nagsettle na lang tayo sa fake peace dito sa mundo. Pero kapatid, matagal na panahon ding pinaghandaan ng Diyos ang peace na yan. Matanggap mo lang ng libre. That is why do not let go of it. Mas piliin mo ngayong manampalataya sa Kanya. Mas piliin mo ngayong magtiwala at sumamba sa Kanya kahit na uncertain ang lahat. Na kahit na nasasaktan ka, kahit na nahihirapan ka, kaya mo pa rin sumamba sa Panginoon. Kaya mo pa rin tawagin ang pangalan ng Diyos mo. Kaya mo pa rin magkaroon ng real peace. Dahil may Jesus Christ ka sa buhay mo. That is why, mga kapatid, tandaan natin that our peace is not things. Hindi sa mga bagay na yan. Our peace is not relationships. Hindi sa mga tao. Hindi rin sa sitwasyon mo ngayon. But our only peace is Jesus Christ. Kaya sa mga oras na to, begin to worship the Lord with all your heart. At sinasabi mo, Lord, tunay nga na mahal ko ang presence mo. I love your presence. Alam ko po, O Diyos, na Ikaw lang sapat na sa buhay ko. Even if when everything is uncertain, even if walang kasiguruhan ng lahat, pero alam ko sa'yo sigurado ako. Sa presence mo may assurance ako. Sa presence mo may pagmamahal ako. Sa presence mo may security ako. Hallelujah. Worship the Lord. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, praise the Lord in your life. I can hear you call. I'm running to your arms. Jesus, you are Lord. My heart is longing for. Father, you are my heart's desire. Overwhelmed, I will worship you. I will dance to the dance of heaven. Oh, my heart be drawn by you. Father, you are my heart's desire. Overwhelmed, I will worship you. I will dance to the dance of heaven. Oh, my heart be drawn by you. Hallelujah. Sa mga oras na to, Your presence. nawa anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, anumang klaseng uncertainty yan in your life, prayer ko na mauwi ka pa rin lagi sa presence ni Lord. Prayer ko na mauwi ka pa rin sa intimacy mo in your relationship with God. Ang prayer ko, ang naisin mo pa rin yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Security mo pa rin ang mismong Diyos. Hindi ang ibang mga bagay, hindi ang iba pang mga tao. But only Jesus Christ. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, pwede bang pasalamatan mo ngayon ang Panginoon?
salamat po, O Diyos. May iba sa amin matagal na panahon nang hinanap ang fake peace, nagsettle sa fake peace. Kaya nauwi kaming pagod, nauwi kaming in pain, nauwi kaming nagsisisi, nauwi kaming greedy, at never talagang nasatisfy sa mga ito. Pero God, we thank you for forgiving us. We thank you, Lord, kasi na-enlighten kami ngayon, nakita namin. Bakit ba kami magsisettle sa fake peace? Kung may real peace naman mula sa'yo. That is why, God, thank you for the peace that comes only from you and that comes only through you. Come on, pasalamatan mo ang Panginoon. God, maraming salamat, Lord. We praise you, Lord. Salamat, Panginoon, kasi alam po namin that you are enough. Salamat po, Lord, kasi alam namin that you are enough for us to be secured. You are enough for us to have peace sa mga panahong uncertain ng lahat. Excited kami na purihin kayo, na sambahin kayo. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. And everybody say aloud, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So there's a reason po to celebrate. Come on, church. Once again, a great clap of praise for our Lord. There is a reason to celebrate. Come on. And sa mga Lord, di mo lang tayo sa offering yung basket dito po sa harap as we sing this song once again. Come on. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Basta paawitin natin sa Panginoon. Araw-araw kasiyahan. Araw-araw kasiyahan. Araw-araw kagalakan. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw sa sambahan. Araw-araw di iiwan. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Ano bang maging panahon? Yes, Lord. Ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Come on. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw pa rin. Amen. Sige po, the best na palakpak po ulit sa Panginoon. Bless po ba tayo sa ginawa ng Diyos sa buhay natin? Amen. Sige po, taas natin ang ating mga kamay. Pasalamatan natin ng Lord. God, maraming salamat po, O Diyos, sa ginawa niyo po sa buhay ng bawat isa. We praise you, Lord. We honor you. Salamat, Lord, sa iyong grace. Salamat sa iyong mercy. Thank you, God, for forgiving us. Thank you, God, sa salvation na pinagkaloob mo sa amin. Thank you, God, for restoring us, for renewing our strength. And salamat, Panginoon, kasi mas lalong tumaas ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo, na anuman ang present na situation namin, gaano pa man kawalang katiyakan yung mga nangyayari at mangyayari in the future, alam po namin, sa presence mo pa lang, sure na kami, sigurado kami na hindi kami mapapahamak, O Diyos. At salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, sa kabutihan mo in our lives. Kaya God, dalangin ko po sa mga kapatid ko po na nandirito, may you continue to bless them at talagang magsilbi pa silang pagpapala sa marami pang mga tao. And by next Sunday, Lord, hindi kami papayag na kami lang. Isasama namin ang aming mga family and friends para makakilala rin sa inyo at makaranas ng security sa inyo. So now receive the blessing of the Lord. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And all God's people say, Amen and Amen. God bless us po. Happy Sunday sa ating lahat.